Suki na ako sa pagbili ng kwintas ng sampagitan ng isang batang nagtitinda nito. Isinasabit ko kasi sa harapan ng salamin ng aking owner type jeep na minamaneho. Tulad ng araw na iyon, inaabangan ako ng batang aking binibilhan nito sa kanto na madalas kong daanan. Subalit may napansin akong kakaiba sa nabili kong kwintas ng sampagita. May mumunting uod ito sa mismong talulot nito. Noong una hindi ko na ito pinansin, pero ng mga sumunod na pagbili ko, ay palaging ganun. Bunga nito, inusisa ko ng batang nagtitinda. Saan mo ba hinahango ang paninda mong kwintas ng sampagita? Tanong ko sa kanya. Kay Mang Dado ho, sir. Tugon nito. Hindi mo ba napapansin laging may uod ang ibinibenta mo sa aking sampagita? Uod, sir. May pagkagulat niyang sabi. Oo, tulad nitong ibinenta mo sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang kwintas ng sampagitang nakita kong may uod. Tinignan naman ito ng bata. Sir, wala naman ah. Nito. Anong wala? Pinagmasdan kong mabuti ang talulot ng sampagita. Pero wala nga akong nakita. Pero kanina ay kitang-kita ko na nagkikikiwal ang mumunting uod dyan. Medyo napahiya tuloy ako sa batang binibilhan ko. Baka isipin itong niloloko ko siya. Kaya umalis na lamang ako. Muli kong isinabit sa harapan ng aking jeep ang kwintas at nagpatuloy ako sa pagmamaneho. May nalaglag sa braso kong mula sa bulaklak ng sampagita at halos mandiri ako sa aking nakita. Mumunting utot itong kikiwal-kiwal. Itinapon ko agad sa labas ang sampagita. Nang sumunod na araw, bago ko kinuha sa bata ay sinuri ko munang mabuti kung may uod nga o wala ang kwintas ng sampagita. Binayaran ko lang ito nang masiguro kung malinis at sariwa ang bulaklak. Subalit laking pagtataka ko dahil nasusumpungan ko na lamang muli itong inuuod. Dito na ako nahiwagaan sa nangyayari. Lalo't higit ng awin ko ito ay halos maduwal ako sa kalansahan. Imposibleng iba ang nakikita ko. At nakikita mo ganon din ang naaamoy mo, Paris. Kausap ko ang kasamahan kong pulis habang nasa presinto kami. Wala naman talaga akong nakikitang uod sa ipinakikita mo sa aking sampagita, Hector. Ordinaryo din ang amoy nitong karaniwan na sa sampagita. Hindi ko na ipinilit kay Paris ang nakikita kong obserbasyon sa hawak kong sampagita. Kaya tulad ng mga nauna, sa basurahan ko na lamang itinapon ng bulaklak. Sinubukan kong hindi na sasuki kong bata bumili ng bulaklak. Sa isang dalagitang nagtitinda naman ako bumili, pero tulad ng dati, malansa ang amoy ko sa bulaklak na nabili ko at kinakitaan ko rin ito ng mga uod. Habang nasa presinto ako at pinag-aaralan ng isang kaso ng murder na isinampa sa isang wanted na kriminal, kung bakit pumasok sa isipan ko, napuntahan mismo ang hinahanguan ng mga sampagita vendor na Sampaguita Farm. Madali ko namang natuntun ito sa tulong na rin ng mga batang nagtitinda nito. Hayon ho ang taniman ng sampagita, sir. Anang isa sa akin habang itunuturo ang isang malawak na lupang may mga nakatanim na sampagita. Nagpakilala ako sa may-ari nito na si Diosdado. Sinabi sa kanya na regular buyer ako ng sampagitang itinitinda ng batang humahango sa kanya. Salamat naman ho sa pagtangkilik ninyo sa mga paninda ko, sir. Tugon niya. Kaya lang nagtataka ako kung bakit hindi yata mabango ang bulaklak sa farm mo saka may uod ito. Suminghot-singhot ako at napansin kong malansa nga ang pang-amoy ko sa kapaligiran. Hindi nakakibo si Diosdado sa hayagan kong pagpuna at pamimintas sa kanyang Sampaguita Farm. Napansin kong medyo asiwadin siya sa presensya ko at pakikipag-usap sa kanya. Bilang isang pulis, marunong akong bumasa sa galaw at kilos ng isang tao. Kaya pag-alis ko sa Sampaguita Farm ni Diosdado, may konting hinala nang nabuo sa aking isipan. Parang takot siyang hindi ko mawari. Halos katulad ng characteristic ng isang taong lumabag sa batas o may ginawang masama na isa loob ko. Inalam ko ang background ni Diosdado. Ayon sa aking informante, may asawa ito pero walang anak. Sobra raw siloso nito sa asawa kung saan madalas hiyain at saktan ang kanyang misis kahit sa harap ng ibang tao. Bata pa siguro ang asawa niya. Tanong ko, opo, pagkakaalam ko ay 15 anyos ang tanda niya sa kanyang asawa. Tugon ng informante. Bukod doon ay wala na akong nakuha pang impormasyon tungkol kay Diosdado. Sino ba yung Diosdado na yan na mukhang interesado kung malaman ang background? May kaso ba yan o may ginagawang illegal activities? Usisa sa akin ni Paris. Wala naman. Duda lang ako. Huwag yan ang intindihin mo, Hector. May kasong idinulog sa atin ng isang ginang. Missing daw ang mister niya at may ilang araw nang hindi umuwi sa kanila. Natatakot siyang may masamang mangyari sa asawa niya.
Isang larawan ang ipinakita ni Perez sa akin. Kinuha kito at minasdan. Ano ba ang trabaho nito? Ahente daw ng isang insurance company. Nagpakalat kami ng mga larawan ng lalaki sa iba't ibang presinto na kasasakop sa lugar na iyon upang maimpormahan ang mga kasamahan naming pulis tungkol sa nawawalang lalaki. Maging sa TV at radyo ay inimpormahan na rin ang misis ng lalaking nawawala at nalathala na rin sa dyaryo ang kanyang larawan. Naparaan ako isang gabi sa Sampaguita ni Diosdado. Dito kasi ako nag-shortcut patungo sa isang barangay na pupuntahan ko. Dahil kawayang bakod lamang nakapaligid sa farm, tanaw ko ang kalawakan nito. May nakita ko isang babae na nakasuot pantulog na naglalakad sa loob ng farm. Siya siguro ang asawa ni Diosdado na isa loob ko. Hindi ko sana papansinin ito, pero bigla akong nakarinig ng isang malakas na sigaw mula doon. Paglingon ko ay di ko nakita ang babae. Instinct na sa tulad kong pulis ang mag-usisa sa aking naririnig, lalo't sigaw iyon na animo sinasaktan. Bumaba ako ng jeep para lumapit sa farm ni Diosdado na ang tanaw ko ay lumabas ng bahay. Ikinagulat niya ang presensya ko at halata ko yun sa kilos niya. Bakit ho, sir? Nginig ang boses niya ang tanong sa akin. Sinabi kong may narinig akong sigaw sa loob ng kanyang bakunan na itinanggi naman niya. Hindi ko na ipinilit ang sa akin at aalis na sana ako. Pero bigla akong naisip itanong sa kanya ang kanyang asawa. Nasa probinsya po ng biyanan ko. Nagbabakasyon. Tugon niya. Pag-alis ko duda na ako nagsisinungaling siya. Hindi naman ako maaaring magpilit pakialaman siya dahil baka sabihin niyang hindi ko dapat pakialaman kung nag-aaway man sila ng asawa niya. Minsan ay namangan na naman ako ng suki kong bata na nagtitinda sa akin ng kwintas ng Sampaguita. Inaalok niya ako ng kanyang tinda pero tumanggi ako. Sige na sir, sariwa ho at mabango ang Sampaguita ko. Aniya na may paniniyak. Napilitan na rin akong bumili. Paglapit niya sa kinauupuan ko, natanaw niya ang litrato ng ahenteng nawawala. Nakaipit kasi ito sa gilid ng harapan kong salamin. Kilala ko ho iyang nasa litrato. Anito sa akin. Bakit? Nakita mo na ba siya o sisa ko? Noon ho, pero ngayon ay hindi na. Saan mo siya nakikita? Madalas ho nung kausap ni Aling Tess iyan. Sinong Tess? Asawa ho ni Mang Diosdado na may Sampaguita farm. Pinagsesilosan nga ho niya iyan dahil naririnig ko na pagbabawalan siya ni Mang Diosdado na kausapin ang lalaking iyan. Dahil reported na missing ang ahente kung saan idinulog ito sa presinto ng kanyang asawa, kailangan gumawa ako ng pagtatanong sa mga taong nakakakilala dito. Nagtungo akong muli sa farm ni Diosdado. Tulad ng dati, siwa ito at hindi komportable sa aking presensya. Hinanap ko ang kanyang asawa at nakiusap sa kanya na kung maaari, ay makausap ko ito para matanong. Sir, sabi ko naman sa inyo, nagbabakasyon sa probinsya nila ang misis ko at wala dito. Tugon niya. Pero may babae akong nakita dito nang magkita tayo kagabi. Sino yun? Baka iyong katulong ko, sir, si Ana. Tinawag ni Diosdado ang katulong niyang babae. Nang makita ko ito, nasisiguro kung hindi yun ang babaeng nasa bakuran niya. Mataba ito gayong slim at maganda ang hubog ng katawan ng babaeng natanaw ko. Kinumpirma rin ang katulong ni Diosdado sa akin na wala nga doon ang asawa nito at nasa probinsya. Dahil dito naghinala na ako ng masama. Hindi magsisinungaling si Diosdado kung walang dahilan. Maaaring kasabwat nito ang katulong ng babae para magsinungaling sa akin. Gabi pumarada ako sa di kalayuan ng Sampaguita farm ni Diosdado. Nagmanman ako. Langhap ko ang amoy ng Sampaguita sa aking kinaroroonan. Ewan kung bakit may halong lasa sa pang-amoy ko ang bango ng Sampaguitang iyon. Nakakadalawang stick pa lamang ako ng sigarilyo na nahihit-hit. Nasulyapan ko na ang babaeng una kong natanaw sa loob ng farm kamakalawa ng gabi. Agad akong bumaba ng jeep at nagmamadaling lumapit sa farm. Umakyat ako sa bakod na kawayan para pumasok. Mas pwede ko ba kayong makausap? Sabi ko sa babae na nakatalikod sa akin. Nanindig ang balahibo ko dahil sa halip na sagutin ako ng babae. Bigla itong naglaho sa aking paningin sa mismong gitna ng mga nakatanim na Sampaguita. Hinawi ko ang lugar kung saan siya naglaho at halos sumasok ako sa pandidiri nang makita kong sa mga puno ng Sampaguitang nakatubo sa lupa ang sangkatutak na uod na kumikiwal-kiwal, gumagapang patungo sa mga sanga at pinakatalulot ng bulaklak. Kinabukasan nagulat si Diosdado nang pumasok ako sa loob ng kanyang farm kasama ang dalawang lalaking may dalang piko at pala. Sinabi ko ang aking intensyong maghukay sa mismong taniman niya ng Sampaguita. Namutla si Diosdado pero nagmatigas ito na di kami papayagan. Hiningan kami ng kaukulang dokumento
para sa gagawin naming pagsisiyasat. Ipinakita ko sa kanya ang kaulang search warrant na dala ko. Hindi na siya nakakibo. Masisira ang taniman ko ng sampagita sa gagawin niyo. Aniya sa nagpapahig pa rin ng pagtutol. Anumang damage na malikha namin ay titiyakin kong mababayaran sa iyo, Diosdado. Tugon ko. Hindi pa kami nagsisimulang maghukay sa lugar na itinuro ko sa mga kasama kong lalaki. Bigla na lang tumakbo patakas si Diosdado. Hinamol ko siya. Nangabutan ko ay ng laban siya kaya nagpambuno kami. Napilitan akong pusasan siya sa kanyang violenteng action. Tama ang hinala ko. May tinatagong krimen si Diosdado sa mismong Sampaguita farm niya. Wala na siyang nagawa kundi aminin ang nagawa niyang pagkakasala. Nahukay namin sa taniman niyang Sampaguita ang dalawang naaagnas na bangkay na tao. Ang minis niya at ang isa ay ang nawawalang ahente naman ng ikalawa. Ayon kay Diosdado, nahuli niya sa akto ng pagtataksil ang asawa niya kasama ang ahente. Pinatay niya ang mga ito at para maitago ang ginawa niyang krimen, sa mismong Sampaguita farm niya ito iniliming. Suki pa rin ako ng batang nagtitinda ng kwintas ng Sampaguita. Sa pagkakataong ito, nanumbalik na ang amoy para sa akin ng bulaklak. Mabango na ito. Wala na ring uod akong nakikita. Sa tingin ko ay kasing linis ng kristal ang talulot nito. Ngayon ko napagtagnitag niya ang mga naganap sa akin. Marahil sinadya ng pagkakataon na maobserbahan ko ang mga uod sa Sampaguita para mailantad ang isang karumal-dumal na krimen. Sadya rin sigurong nagpakita sa akin ng kaluluwa o multo ng asawa ni Diosdado upang mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay.